So ayun, good morning mga kahabi. So welcome dito sa Real Aquatics and Accessory. So welcome dito sa maliit ko na fish store. So ayun mga pre, so for this video ay marami tayong gagawin. So kung nakikita nyo yung mga bakante na aquarium natin, so ayan. So ito, bakante na to. Naubos na yung mga copy natin dyan. So ito, yung plano ko dito ay kukunin ko dito lahat ng mga HB Red Rose, tapos i-reset natin yung stock ng HB Red Rose natin. So ito siguro ay lalagay ko na lang dun sa mga libraries natin, at itong tank na to ay lalagyan natin ng Dumbo Ear na male. So ito naman lalagyan natin ng EBM na male. At dito natin lalagay yung HB Red Rose na bagong stock. At ito lilinisin ko at lalagyan ko to ng female na EBM natin. So yun mga pre, bago natin simulan yung video na to, so sa mga patuloy na bumibili at bumibisita dito sa Real Aquatics and Accessories, so ayan, may bagong stock tayo dito. So ito yung mga barbs natin. Meron tayo dyang tatlong klaseng barb. Yan. So sa mga barb lover dyan, so available po yung barb natin. At syempre dito sa kabila meron tayong glow tetra. So ayan, yung hindi makamatay-matay na glow tetra. At ito nag-isa na lang yung parrot natin. At ito yung mga live bearers natin. So mix na to, muli gapi, swordtail platies. So ito yung mga natirang double tail natin. Meron tayo ditong blackmore. So dito yung mga angel fish natin. At dito yung mga koi natin. So high pin to lahat. Ayan. So nandito naman sa kabila yung mga koi natin, pero hindi yan high pin mga pre. Ayan. So konti lang yung stock natin mga pre, kasi yung mga tanks natin ay maliliit lamang. So sa mga gustong bumili dyan, so PM nyo lang o bisitahin kami dito. At syempre yung mga betas natin, ayan. So napakaraming beta natin. So ito yung dalawa na to. Yan, i-groom natin to. Yan, gin-groom ko yan ngayon. So hindi po to pang show. So i-breed natin yan. So Dumbo Ear na platinum. So ito, mga beta natin, ayan, tingnan nyo. So pwede kayo kami ditong bisitahin sa Real Aquatics and Accessory. Dito lamang po sa Purok 1, Barangay Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. So mga pre, kunin ko to at linisin. So ayan mga pre, nakuha na natin yung tank natin. So ito na siya, nilinis ko na kanina. At yung mga filter niya ay linisin ko rin yan mamaya. At dito na, nilagay ko na lang yung mga HB Red Rose. So ibenta natin sa mga bata kahit magkano lang. So kaysa naman ibalik natin dun sa ating breeding area. So baka hindi natin alam kung may kriyeria ng sakit o kung ano man. So yung maapektuhan yung breeding natin dun. So dyan na lang sila. So lilinisin ko lang itong mga pre at i-set up ko ulit yung tank. So update ko kayo mamaya. So ayun mga pre, tapos ko nang linisin yung tank na to. At yung filter niya ay malinis na. So mga pre, maghahanda lang ako dito. Pagkatapos ay aalis na rin kami at kukuha ng mga gapi na idadagdag natin dito sa ating fish store. So mga pre, update ko kayo mamaya. So yun mga pre, naka ninja tortoise moves na tayo. So ayan yung costume natin, nakakatawa. So yun mga pre, aalis tayo, pumunta sa bahay. So kasama ko yung pamangkin ko, nandiyan siya sa likod. So let's go. At yun na nga mga pre, nandito na ako sa bahay. So grabe yung init. So pero nakikita nyo sa breeding area natin, halos wala pa ring init. So kaya yung mga isda natin ay hindi nagkakasakit, kasi kapag umulan ay hindi masyadong umiinit yung tubig. So ayun na nga mga pre, welcome dito sa ating breeding area. So wala nang pakimikemi pa, kukunin ko na to lahat ng mga nets sa itaas at umpisa natin ang video. So ayun mga pre, bago ko simulan yung pagkuha ng mga gapis natin, so punong-puno, napuno to ng tubig siguro kagabi kasi malakas yung ulan. So kaya binawasan ko muna.
So nga pala mga pre, ito yung mga fry ng ating Dambu Ear Mosaic. So nandito yan yung mga fry natin. So dito ako nagsiselect ng mga male na nilalagay ko doon sa ating male section. At yung mga female naman, nandito. Ayan sila. So more or less, nasa 150 pieces yung laman nito na mga female. So dito, meron din ako mga female dito na nakalagay. At dito naman, ito yung first batch, second batch ng ating breeding. So Dambu Ear Mosaic din to mga pre. Pasensya na, nagre-reflect sa sinag ng araw kaya hindi makita. So ayan sila oh, ang dami nila. So mga pre, dito tayo mamaya kuha ng kukunin natin. So let's go. At yun na nga mga pre, dito tayo mag-umpisa sa ating Dambu Ear Mosaic. So kukuha lang ako dito siguro mga 10 full grown lang na male na i-display natin doon. Anyway, halos every other day umuwi naman tayo. Minsan araw-araw umuwi tayo. So madali lang naman mag-replenish ng ating mga stocks. So kunin natin to mga pre at ilalagay dun sa ating mga maliliit na tanks. So marami pa naman dong female. So male lang muna yung kukunin natin at isi-separate natin kasi paborito to ng mga bata. So saleable to sa market at ito yung bread and butter ng ating pet shop. So mangunguha ako dito. Ayan. So marami pa to mga pre. So siguro estimated ko nasa 60 pieces yung laman ng ref tub na to. Ayan. Ito lang yung kunin natin yung talagang malaki na. Para naman na yung iba ay lumaki pa. Tsaka kapag magbigay tayo ng price ay talagang swak na swak sa itsura ng ating mga gapi. So mamaya ilalagay natin to sa plastic para makita nyo. Yung mga buntot nito mga pre malalapad na. So maganda yung pag-groom nito. So ito na sila. So ipapakita ko sa inyo. So ito na mga pre yung nakuha natin. Yan. So tingnan nyo naman yung kulay, yung katawan. So talagang pwede na. Pwede talagang i-out sa market. So mga pre, siguro ibabalot ko to sa plastic para makita nyo naman. Let's go. At yun na nga mga pre, ito na. Nilagay ko na sa plastic. So tingnan nyo. Ito na yung mga Dambu Ear Mosaic natin. Ang lalapad na ng mga buntot nila. So talagang attractive to, lalong-lalo na sa mga bata. So ito yung pinaka-paborito talaga ng mga bata. So mga pre, kukuha tayo dun ng ating EBM. So yun mga pre, ito na yung tabs ng ating female na EBM. So ito na yung grow out ng female natin. At the same time, dito ko na rin nilalagay yung mga fry ng EBM natin kasi kulang tayo sa lalagyan. So anyway, kinukuha naman natin yung mga malalaki. So gaya nito, yan. So talagang napakahirap kumunin yung EBM dito sa ref tub na to kasi yung strain na to imbes na pumalag kapag kinukuha ay sila mismo yung pumapasok sa net. Kaya ang hirap mamili. Pero okay lang yun. At least di tayo mahirapan na maghabulan pa. At syempre yung bed ng ating ref tub ay hindi magagalaw kasi nasa itaas lang sila. Yan. So ipapakita ko sa inyo mamaya mga pre yung nakuha natin. So ito na mga pre, yung mga female na kinuha natin. So kukuha lang tayo dito ng male. So ito na yung ref tub ng male section ng ating mga EBM. So ayan sila, mga EBM natin. So kukuha lang tayo dito siguro mga 10 piraso lang na male. Lalagay natin, i-separate natin dun sa ating fish store. So ito yung kagandahan ng pag-aalaga ng mga ornamental fish mga pre. So walang kuryente, minimal yung gasto sa pagkain. At syempre yung gapi natin fresh from the farm. So mula sa breeding area direkta na sa ating fish store. So talagang maibibenta natin to sa medyo mababang halaga kasi naman ay sariling gawa na natin. So sariling breed na natin. So ang ganda talaga mga pre ng EBM kapag titingnan natin dito sa itaas. So tingnan nyo. Yan. So siguro ibabalot ko na rin to para yung susunod natin na kukunin ay yung HB Red Rose natin doon sa kabila. So let's go.
So yung mga pre, hindi na ako kanina naka-video kasi nakakuha na ako ng HB Red Rose. So tingnan nyo, ito yung mga male ng HB Red Rose natin. At ito na yung nakuha ko mga pre. So male and female natin na HB Red Rose. So ilalagay natin doon sa isang tank kasi kulang tayo. Hindi natin madi-display separate yung male at female. Pero okay lang yun kasi konti lang naman yung population nila. So ayun na nga mga pre, ito na. Nabalot ko na yung HB Red Rose natin. Tsaka yung EBM natin, nabalot ko na rin kanina. So halos tapos na rin yung Mission Impossible natin dito sa ating backyard. So ayun mga pre, quick update lang tayo sa ating Japan Blue Gold Double Sword na nandun. So let's go. So mga pre, ito yung tab ng ating breeder ng Japan Blue Gold Double Sword. So isang trial lang yung andito. So sobrang laki ng female dito mga pre. Ayan, nakikita nyo sa ilalim, magalaw-galaw. So yung male hindi nagpapakita kasi green water tayo kaya hindi natin masyadong makita. So ayun. So yan yung male ng ating Japan Blue Gold Double Sword. Yan. So nandito naman mga pre yung first batch ng breeding ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So all male yung nandito. Ewan ko kung makikita sa camera. So nasa na sila. So ayun. Yan. Yan lahat ng mga male ng ating Japan Blue Gold Double Sword. Tsaka yung mga female ay nandito. Yan. Ito lahat ng mga female na Japan Blue Gold Double Sword natin. First batch at second batch. So ito yung third and fourth batch. So yan, nandito sila. Medyo marami-rami din to mga pre. Siguro nasa 40 to 50 pieces yung nandito. So papalakihin natin at syempre separate natin yung mga male at female. So mga pre, wala naman akong gagawin na. So halos tapos na rin ako. So siguro magpapakain na lang ako ng lahat ng mga alaga natin mula dito sa mga gapis natin papuntang mulis sa kabila at dito. Ayan. So after kong mapakain mga pre, siguro i-update ko kayo. At may natira pa pala ako dito, mga Dambu Ear Mosaic. So mga pre, update ko na lang kayo mamaya. So ayan na nga mga pre, tapos na tayo magpakain. So ayan, na binalik ko na yung mga net, yung covered net natin para sa mga predators. At dito nagpakain na rin ako. So ayan sila, dami na. So yung iba marketable size na, pero hayaan muna natin. So marami na tayong mga mollies. Ayan. So kung naalala nyo yung latest upload video natin, so itong video na to. So pinicture ko lahat ng mga mollies natin dito. Ito yung mga breeders. Ayan. So ang lalaki ng mga breeders natin ng mga mollies. At syempre dito yung mga malapit na, konting time na lang ay pwede nang ma-out sa market, yung mga marketable size na mollies natin. So ayun na nga muna mga pre. So uwi na rin kami. So update ko na lang kayo pagdating doon sa fish store. Ayun na nga mga pre, so acclimation time na. So nandito naman tayo ulit sa ating maliit na fish store dito sa Rian Aquatics and Accessories. So ayan, so medyo nagugutom na yung person kaya ito lang muna, acclimate muna natin to ng mga 10 to 15 minutes bago natin ilagay. Dito natin ilalagay yung mga kinuha natin, kapartner ng ating Dambu Ear Mosaic. Dito naman yung mga EBM natin. So dito sa kabila, yun yung siguro yung HB Red Rose na lang natin yung ilagay natin. So mga pre, kain lang muna tayo kasi tanghali na. So update ko na lang kayo mamaya. So yun na nga mga pre, tapos na, acclimation times up. So i-release na natin yung ating mga gapi sa kanya-kanyang mga tanks. So yung gagawin natin, ito, unahin natin yung Dambu Ear. So ilalagay natin dito sa mahiwagang tabo natin. Ayan. So hirap kunin yung lastiko sa plastic. So ito, ilalagay natin dito. Ayan. So after natin malagay, so kukuha ako ng bagong tubig. So ito yung bagong tubig, so ilalagay natin dito para at least maka-adjust sila. At pagkatapos ay ilalagay na natin sa kanilang tank.
So ito lang yung gagawin natin mga pre sa lahat. So samahan nyo ako. Let's go! So ayun mga pre, hanggang dito na lang muna yung video natin. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel ko. At syempre kung ikaw nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick naman po ng subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video ginagawa ko. So mga pre, shoutout muna. So shoutout kayo na!